Welcome back again mga sir, this is Sowex. So for today's video, tatalakayin natin ang pinagkaiba ng graphic equalizer, yung commonly natin na ginagamit or mas familiar tayo. And then meron naman tayong tinatawag na parametric EQ. As far as I know, yung parametric EQ sa parang ano siya, medyo sumikat lang siya kasi mas ngayon lang sa sumikat kasi palagi siyang ginagamit or nafe-feature talaga sa as sub-processor na ginagamit ng mga bigating class A mini sounds or mobile sounds dito sa Iloilo. So hindi ko naman na kinikredit talaga na yung Iloilo yung nagpasikat ng parametric EQ kasi yung Rain na parametric EQ is sobrang tagal na po yan kasi parang analog version na yan, parang ano lang yan ng older gears ng mga ano or parang antique niyan sa iba. Pero ngayon may mga digital na kasi tayo ng mga parametric EQ na ginagamit. Pero yung focus talaga ng video nito is para more on ano tayo, functions ng parametric EQ. For example, simple comparison is yung graphic EQ is meron tayong natawag na 15 bands and 31 bands, and then meron po siyang slider. Compare natin sa dito sa parametric EQ, na pansin natin bakit wala siyang slider kasi pero equalizer po siya. Pero pwede natin siyang tawagin as a multi-band equalizer kasi meron tayong multiple bands ng point kung saan natin siya pwedeng galawin yung equalizer natin. So makita natin dito is meron siyang knob instead of a slider. So ano yung pinagkaiba niyan sa digital na equalizer? So ayusin na natin yung layout natin dito para mas maintindihan natin. Ayan. So meron ako ditong parametric EQ na which is yung digital version na may 5 dots rin. So yung dots na to is nagre-represent rin ng knobs na makita natin dito. So ito 1, 2, 3, 4, 5. So ito 1, 2, 3, 4, 5. So merong segregated na bands na pwede nating iset. And then meron itong sa analog na version naman is meron itong master or output level na knobs. So 6 pala lahat yung total knobs ng analog na parametric EQ. Yung nire-represent ng 5 knobs na yan na na kulay puti is yung ganito, yung 5 bands na parametric EQ na tinatawag. So for example, yung unang bands nito, yung band niya is 200 Hz, 200 Hz, 20 Hz to 300 Hz. So nagre-represent yan ng isang knob dito. Pero yung maganda lang sa digital is flexible po ito or mas iba't ibang frequency ng galawin mo siya. Yung pinagkaiba lang is wala po siyang low cut sa analog na version. So dito sa digital is meron po siyang low cut na EQ. So hindi natin makikita yan sa sa parametric EQ. Pero para ma-discuss natin mabuti, hindi natin ito gagamitin kasi iba-iba talaga yung yung analog compare natin sa digital na parametric EQ. So for example, yung 20 Hz to 300 Hz is ito yung knob, yung knob na to. So may selector tayo, makita tayo na frequency dito na knob sa gilid sa right side, sa gilid ng bypass. So ibig sabihin yan yung selected frequency kung saan yung center ng ating equalizer or yung parang slider natin kung compare natin sa graphic equalizer. So for example, iset natin yan sa 20 Hz, mapunta yung dot na to sa 20 Hz. Yan. So set naman natin sa 65, yan sa sentro sa taas, is pupunta yan po yan sa 65. Yan. So yan yung unang example natin. So sa gitna naman is may makikita tayo dito na level na tinatawag. So confusing lang dito is yung -20, 11 and 4 is walang, sa iba yung 4 and 11 is wala po siyang level. Hindi ko lang alam na bakit walang minus or minus gain na na level dito yung Rain. Then sa kabila is boosting kasi yan. So sa left side ng Unity is cutting, and then sa right side naman is boosting ata. Pero not sure kung cutting talaga to or levels lang talaga kasi if may -4 and -11 to, sure ball yan is cutting po yan. And then yung positive naman sa gilid is boosting. So for example, lagay natin sa 3. So plus 3 dB sa 65 Hz yan. So plus 3 yan. So kung nilagay naman natin sa 75, ayan. So sa 175 pala. So dito siya mapupunta yan, 175. So kung i-set naman natin sa -20 or ayan sa pinaka left side talaga, diba? Yun yung mangyayari is ganito. So sa digital version is -15 lang siya. Pero sa talaga sa analog o yung sa Rain na P15 is -20 talaga. So parang cutting na po yan. So sa pinaka left side naman na knob is yung ganito, is yung tinatawag natin na bandwidth octave. Or pwede rin na Q yan na tatawagin kasi yung pinakaiba lang ng Q sa bandwidth is yung sa ganito, dito sa guhit na ganito.
Yan, kung gaano ka width, kalapad yung ano yung frequency na masasakop niya. Pero pwede rin natin itong i-convert sa Q na tinatawag or Q factor. Gito. So for example, kung i-set natin sa 0.3 yan yung ano yung 0.03 yung pinaka left side most ng ano natin yung bandwidth octave na knob. So lagay natin yung Q dito sa 0.3, yung pinaka ano rin, yung pinaka mababang value ng Q factor o yung bandwidth octave. So yan yung mangyayari sa ating frequency once na tagalin natin dito. Na sinet natin yan sa 0.03. So nagiging ano na siya, talagang cut. So for example, kung gusto natin i-low cut yan, balik natin yan o ilagay natin yan sa 20 Hz. So 20 Hz, yan. So syempre parang low cut na rin siya. Although hindi lang hindi lang malinis yung slope niya. So kung magbo-boost naman tayo, for example, lagay natin yan sa 300 Hz kasi yung maximum niya is 300 Hz. Ayan, 300 Hz. Ayan, ito siguro yung 300. Yan. So kung i-boost natin yan as plus 3 or plus 7, yan yung mangyayari. Yan. So parang sa settings ng ng mga karamihan or sa mga graphic equalizer, yan yung mapapansin natin. So yun nga lang, yung pinagkaiba lang sa ganito is parang limited yung for example, ito is 20 Hz to 300 Hz. Yung dot na to is hindi na aabot ng or hanggang 300 lang siya. Yan. Hanggang dyan na lang siya. Hindi mo sa pwedeng iset sa more than or above 300 plus. Yan yung pinagkaiba nito sa other multiband na equalizer or sa ibang knobs or sa digital version. The digital version kasi so yan, pwede mo siya ilagay kahit saang frequency. Yan yung maganda dito. Hindi, sa analog version naman is limited naman. So paano naman kung may ginalaw tayo sa 150 Hz to 250 Hz at 2500 kHz. So ito yung isang knob niyan, yan yung i-represent natin. So yung settings natin is gawin natin sa 1.5 o 1.5K. Yan, which is intro nito. And then yung octave o yung bandwidth octave niya is gawin natin sa 1.5. Yan yung pinaka-steeper o pinaka-makitid niya. And then mag-boost tayo ng plus 7 rin. Yan, plus 7. So yan yung mangyayari sa ating full band sa frequency spectrum natin. Once na gumamit tayo ng parametric EQ, yan yung example natin. So for example, maglo-local tayo or tanggalin natin yung high frequencies ng bass natin kasi pagkakalam ko more on bass processor yung ginagamit ng Ilonggon or yung mga pang-upas nito eh. So yung gagawin na natin is gawin natin yung octave na -3. Ayan, 0.03. And then mag minus 20. Yan. So yan mangyayari sa slope natin. Medyo magaganyan siya. Ito yung tandaan natin yan. So natatanggal yung other frequency. So pwede mo rin yan gawin sa -20 lahat. Ayan. Ayan, -20 lahat. Ayan, ano pa bang naiwan na frequency dito? Yan. So yan yung nangyayari sa ating signal kung gumamit tayo ng parametric EQ. So meron rin tayo dito na graphic EQ. Sa parametric kasi pwede mo rin yang gamitin mas kung mag-cutting ka ng stage monitor or kung tagalin natin yung feedback. So be sure na i-on lang natin yung RTA. Pero may advantage naman kung gagamit tayo ng tinatawag na graphic equalizer once na magtanggal tayo ng feedback sa for example mga stage monitors kasi marami kang papipilian na frequencies. Yun nga lang parang sensitive or mas mas hindi accurate yung mga frequencies na makikita natin dito na. So for example, may feedback tayo sa 4.5K. So alam na natin wala tayong 4.5K. So yung ginagawa natin is kinakat natin yung dalawa to. Pero kung gumagamit tayo ng graphic parametric EQ, mas accurate. Yun nga lang medyo siya limited lang yung niya yung or 5 bands lang talaga na yung frequency na matatanggal natin kung nagfi-feedback. Although mas mas accurate kasi for example, yung 4.5K makakatalaga natin is 4.5K lang. And then may Q factor pa siya na medyo narrower yung cutting natin compare natin sa kung gumamit tayo ng graphic equalizer. So hope na kuha kayo ng idea kung paano or kung paano gamitin yung parametric EQ and then kung compare natin sa graphic equalizer. So depende sa inyo yan kung ano yung mas flexible kayo gamitin. Pero as of now, mas maganda gamitin or mas simpler
kung na-understand mo talaga kung paano gamitin yung parametric EQ. Mas accurate to compare natin sa graphic equalizer once na pag-cut and pag-boosting natin ng frequencies. Thank you again mga sir.